Welcome sa One Tamad Recap. Ngayon iboboard natin ang 2020 American sci-fi action film na pinamagatang Project Power. Spoilers ahead. Watch out and take care. Nagsimula ang pelikula sa daungan ng barko kung saan ang doktor na nagngangalang Gardner ay sinisiguro ang pagtatransport ng mga container. Sa lugar ng New Orleans, ang lalaking nagngangalang Biggie ay kausap ang grupo ng mga drug dealers patungkol sa produktong ibibigay niya sa kanila ng libre. Tanong ng lalaking si Nut kung ano ito, at tugon naman ni Biggie na ito ay ang drogang tinatawag na Project Power. Ang sino mang gumamit nito ay magkakaroon ng kapangyarihan sa loob ng 5 minuto depende sa kung anong taglay na kapangyarihan ng droga ang nainom ng isang individual. Pagkatapos, napakadaming reports ang natanggap ng 911 patungkol sa mga taong nagkaroon ng pambihirang abilidad at naghasik ng kaguluhan sa syudad ng New Orleans. Isang buwan ang nakalipas, nakipagkita ang 2 customer kay Robin na siyang dealer ng nasabing droga. Pero sa mga oras na ito niloko lang pala si Robin ng 2 binata, mabuti na lang dumating agad ang isang pulis na nagngangalang Frank. Hinamon ni Frank ang binata na lunukin ang droga at binalaan sa posibleng konsekwensya. Nang mag-alangan ang binata, mabilis na inagaw ni Frank ang droga pagkatapos hinayaan niya nang makaalis ang mga binata. Si Robin at Frank pala ay magkaibigan. Si Frank na lang ang bumili ng power pill kay Robin na sinasabing kakailanganin niya ito laban sa mga kriminal. Lumipat ang eksena sa lalaking nagngangalang Art, nakikinig sa balita patungkol sa mga taong may taglay na kapangyarihan. Nagtungo siya sa isang apartment para hanapin ang binatang si Nut. Kumatok siya sa pinto ngunit hindi siya pinagbuksan ni Nut. Sinubukan ni Nut tumawag sa cellphone pero sa mga sandaling ito nagawa ng makapasok ni Art sa kanyang silid. Tinutukan niya si Nut ng pistol kaya biglang tumakbo si Nut sabay ininom ang droga. Nagsimulang malusaw ang katawan niya at nabalot ng apoy sabay sinugod niya si Art. Pagkaraan ng 5 minuto kung saan mawawala na ang epekto ng droga, uminom siyang muli ng panibago. Nagkaroon si Art ng ideya kung saan inisahan niya si Nut dalhin sa loob ng CR. Nagawang maitulak ni Art si Nut sa bathtub na puno ng tubig hanggang sa mapasuko niya ito. Pagkatapos sinimulan niyang tanungin si Nut patungkol sa lalaking nagngangalang Biggie, pero hindi na magawang makasagot ni Nut sa labis na sakit na nararamdaman at sa ilang sandali pa, sumabog si Nut. Pagkatapos, ipinakita ang isang flashback nung maaksidente si Art at kinidnap ang anak niyang babae. Sa bahay nila Robin, napanood ng kanyang ina sa balita ang patungkol sa nangyaring insidente sa apartment ni Nut. Nalungkot si Robin dahil magpinsan pala sila ni Nut. Samantala, sinuri ni Art ang cellphone ni Nut kung saan nakatanggap siya ng mensahe mula kay Robin. Nagpanggap si Art bilang si Nut at nireplyan si Robin. Lumalabas na ang binibentang power pills ni Robin ay galing pala kay Nut. Pagkatapos, nag-set up ng meeting ang dalawa. Sa kasamaang palad, pinagalitan si Robin ng kanyang guro dahil hindi ito nakikinig sa klase. Tinanong siya ng guro kung ano talaga ang plano niya sa buhay. Samantala, nasa operasyon si Frank sa nagaganap na bank robbery. Palihim siyang pumunta sa likuran ng bangko pagkatapos ininom niya ang power pill sabay nag-set ng timer. Pumasok siya sa bangko ngunit hindi niya napansin na ang magnanakaw ay nagbabalat kayo lang pala sa gilid. Inatake nito si Frank sabay nagmadaling tumakas. Hinabol naman siya ni Frank hanggang sa matagumpay niyang mahuli ang magnanakaw. Binaril siya ng magnanakaw, mabuti na lang hindi tumalab ang bala dahil sa nainom niyang power pills kanina. Matapos ang insidente, tinanong siya ng kapitan kung gumamit ba siya ng power pill. Nang sumagot siya ng oo, sinuspinde siya ng kapitan sa serbisyo. Pinagtalunan nila ang sistema ng hustisya kung saan pinaliwanag ng kapitan na mahigpit na pinagbabawal sa mga pulis ang paggamit ng power pill. Sa huli, nakiusap na lang si Frank na magtatrabaho siya underground para resolbahin ang problema. Kaya naman binigyan siya ng kapitan ng larawan ni Art na sinasabing siya raw ang source ng droga na power pill. Samantala, hinihintay ni Art si Robin. Pagdating ni Robin, agad niya itong sinunggaban sabay kinaladkad sa kanyang sasakyan. Nagmadali siyang umalis at pagkaraan ay huminto sila sa liblib na lugar. Ininterogan niya ang takot na si Robin at tinanong kung sino ang supplier niya ng droga. Sinubukang i-text ni Robin si Frank para humingi ng tulong, subalit nahuli naman ito ni Art kaya kinumpiska niya ang cellphone ni Robin. Sinabi ni Art na dalhin siya ni Robin sa safe house ng drug cartel. Kalaunan narating na nila ang destinasyon at inutos ni Art kay Robin na makipag-usap siya sa supplier. Sinundan niya si Robin sa loob ng mall pero naabala siya sa isang lalaki dahilan para mawala sa paningin niya si Robin.
Kausap na ni Robin ang supplier at sinumbong ang patungkol kay Art kaya gumawa na agad ito ng aksyon kung saan nilunok niya ang power pill para kumprontahin si Art. Hinarap niya si Art at dito na nagsimula ang kaguluhan. Inubos ni Art ang mga tauhan ng kartel ngunit sa kasamaang palad ay tinamaan siya ng bala. Binuksan niya ang pinto at nagsimula siyang mag-hallucinate kung saan ang tingin niya kay Robin ay si Tracy na kanyang anak. Kalaunan na diskubre niya ang silid kung saan dito minomonitor ang pagdidistribute ng mga Project Power Pills. Sinamantala ni Robin ang pagkakataong tumakas subalit inatake naman siya ng tauhan ng kartel. Mabuti na lang nakasunod agad si Art at pinatay niya ang lalaki. Pagkatapos inalok niya si Robin ng pera kapalit ng tulong niya. Samantala, dumating si Frank sa bahay ni Robin kung saan natagpuan niya doon ang dalawang lalaki na tinatanong si Mrs. Riley kung nasaan daw ang anak niyang si Robin. Agad pumasok si Frank sa likuran ng bahay at nagpanggap siyang asawa ni Mrs. Riley at nagpakilala sa dalawang lalaki na siya ay pulis. Pagkaalis ng mga ito, naghanap si Frank ng duct tape pero walang tiwala si Mrs. Riley sa kanya, kaya sinabi niya na magkakilala sila ni Robin, kaya binigay na nito ang duct tape sabay hinabol ang sasakyan ng dalawang lalaki para idikit ang tracking device sa kanilang sasakyan. Pagkatapos, tinanong ni Art si Robin kung bakit siya nagbebenta ng power pill. Sa mga sandaling ito naging magkaibigan na ang dalawa. Inihayag ni Art na dati siyang sundalo at siya ay ni-recruit ng Teleos, isang grupo ng private defense kung saan ineksperimentuhan siya ng mga ito para maglikha ng superpowers. Sa mga panahong yun daw ay pinanganak si Tracy kaya nagkaroon ito ng taglay na kapangyarihan at ito ang dahilan kaya dinakip siya ni Wallace na operatiba ng Teleos para gawing source sa paggawa ng Project Power. Nagmungkahi si Robin kay Art na tutulungan niya ito sa kanyang misyon mahanap ang kanyang anak kapalit ng pera. Pagdating nila sa destinasyon, nandoon na rin pala si Frank matapos niyang masundan ang sasakyan ng mga lalaki kanina. Pumasok si Art sa establishment at ninakaw niya ang passcard ng isang lalaki upang makapasok sa silid. Sa loob, pinapaliwanag ni Biggie ang taglay na kakayahan ng Project Power sa mga potential buyer. Sinabi ni Biggie na ang drogang ito ay ang next evolution of the human species. Dagdag niya pa na ito ay hinango sa mga hayop tulad ng chameleon at wolverine frog. Sa labas, nahanap ni Frank si Robin at nag-usap sila. Nang tanungin niya ang patungkol kay Art, hindi sumagot si Robin kaya nag-away sila. Balik kay Art, sikreto niyang pinatay ang isa sa mga gwardya sabay lumapit ito kay Biggie. Ngunit napansin ng isang babae ang patay na katawan kaya napasigaw ito. Nakaalerto ito sa bawat isa kaya ginawang bihag ni Art si Biggie. Kinain ng isang lalaki ang pill, pero bigla siyang sumabog at sa mga sandaling ito ay nagkaroon ng matinding komosyon sa buong silid. Tinanong ni Art si Biggie kung nasaan ang kanyang anak at dito niya nalaman ang patungkol sa barkong Genesis. Ilang sandali lang dumating si Frank at tinutukan nito si Art ng pistol para arestuhin, ngunit nagawang maagaw ni Art ang pistol mula kay Frank. Sinamantala ni Biggie ang pagkakataon para inumin ang pill at pagkatapos nag-transform siya sa pagiging halimaw. Nagulat din si Robin nang makita niya si Biggie. Pinatagas ni Art lahat ng gas sa tank sabay binaril ito na nagsanhi ng malaking pagsabog. Paglabas nila, inaresto ni Frank si Art na ikinagalit naman ni Robin. Sinabi ni Robin kay Art na aminin nito ang totoong pakay niya pero tugon lang ni Art sa kanya na umuwi na siya. Umalis na si Robin ngunit napansin niya si Wallace, ang lalaking hinahanap ni Art kaya nagpasya siyang sundan ito. Samantala, pinaalam ni Frank sa kapitan na nahuli niya na si Art. Sa mga sandaling ito pinaliwanag ni Art kay Frank ang buong katotohanan. Sinabi niya na ang Project Power ay tinitest lamang dito sa New Orleans at ang grupo ng Teleos na siyang pasimuno ng droga ay kontrolado ang mga otoridad dito sa syudad. Pinaliwanag niya rin ang pakay niya na mabawi ang anak dahil ang anak niyang si Tracy ang ginagamit na source para magawa ang Project Power drugs. Lumalabas na ang kapitan na nagutos kay Frank na hulihin si Art ay kasabwat pala ng Teleos Group. Sa huli, nakumbinsi na rin ni Art si Frank at nagpa siya ang dalawa na magtulungan. Sinadyang magpahuli ni Art habang tumakas naman si Frank. Balik kay Robin, sinundan niya ang lokasyon ng sasakyan kung saan pumasok ito sa daungan. Dito nakaimbak halos lahat ng Project Power Pills. Nahanap muli ni Frank si Robin. Sinabi niya na mayroon silang pinaplano ni Art kaya sumunod na lang siya. Pumasok si Frank sa loob habang magsisilbing lookout si Robin sa labas. Ngunit binaril si Frank ng gwardya. Buti na lang ininom niya ang pill na nagiging bulletproof ang katawan niya. Pumasok si Robin sa isang van na mamaya ay dadalhin sa barko. Samantala, dinala si Art sa loob ng barko kung saan nakita niya si Dr. Gardner.
Kalaunan nagtagumpay si Frank at Robin makapasok sa loob ng control room. Nakita nila si Art sa CCTV kaya nagpasya si Frank na iligtas si Art habang si Robin naman ang bahala sa pagkontrol ng mga pinto at camera. Pinatunog na nila ang alarm at umalis na si Frank. Nang marinig ang alarm, inutusan ni Dr. Gardner si Wallace na suriin ang problema. Pumunta si Wallace sa control room at nang hindi siya makatanggap ng tugon, agad niyang napagtanto na may hindi tama. Kaya uminom siya ng pill sabay sinuntok ang pinto at nagtungo na sa control room. Nang makita ito ni Robin, pinaalam niya agad kay Frank ang kanyang sitwasyon at sinabi niyang natagpuan niya na rin si Tracy na anak ni Art. Biglang nawala ang connection ng pag-uusap nila at lingid sa kaalaman ni Frank na sinusundan na pala siya, kaya napilitan si Robin gumamit ng mic para balaan si Frank. Naglaban si Frank at ang acrobatikong gwardya, samantala nagawa namang makatakas ni Robin bago siya abutan ni Wallace. Pagkatapos hinanap niya ang silid ni Tracy. Natagpuan niya naman ito at tagumpay na mapakawalan si Tracy. Nagbigay muli ng utos si Dr. Gardner kay Wallace na tapusin na nito si Art. Sinabi ng kapitan na pwede na silang umalis kaya inutos ni Dr. Gardner na paandarin na ang barko. Lumipat ang eksena kay Art. Tinanong niya sa gwardya kung ano ang pinakamalakas na hayop. Hindi alam ng gwardya kung ano ang ibig niyang iparating. Ngunit nang ipakita ni Art ang power pill sa bunganga niya, natakot ang gwardya kaya pinakawalan niya si Art. Ngunit sa mga sandaling ito dumating naman si Wallace. Maglalaban na sana sila pero biglang dumating si Frank at agad naman siyang sinuntok ni Wallace. Binigay ni Frank ang kanyang shotgun kay Art kaya tinadtad agad ni Art si Wallace ng shotgun hanggang sa mamatay. Lumabas na sila at sa pagkakataong ito ay nakasama na nga ni Art ang anak na si Tracy. Pero hindi pa ito ang oras ng pagsasaya. Naghanap sila ng magagamit na lifeboat ngunit sinundan naman sila ng sundalong uminom ng power pill. Inatake sila ng sundalo kaya nilabanan ito ni Art. Sinabi niya sa tatlo na mauna na sila, pero pumunta sa ibang direksyon si Robin. Si Frank at Tracy ay binabaril ng mga sundalo. Patuloy na nakikipaglaban si Art sa sundalo hanggang sa kabutihang palad na gawa niyang mapatay ito. Inutos niya kay Robin na mauna na ito sa lifeboat, pero pag-alis niya sinalubong naman siya ng isa pang sundalo. Pagdating ni Art sa lifeboat, nagpakita si Dr. Gardner kung saan hawak na nito si Robin bilang hostage. Nais niyang ipagpalit si Robin kay Tracy. Nagpasya si Art inumin ang power pill para iligtas si Robin. Nag-aalala si Tracy sa kanyang ama pero determinado si Art gawin ito. Sinabi niya kay Art na tumakas na agad sila kung mabibigo man siya. Maya-maya, lumabas na siya sa lifeboat at napalibutan siya ng mga sundalo. Matapang niyang binalaan si Dr. Gardner at pagkatapos nilunok niya ang huling power pill at ganito ang sumunod na nangyari. Sa kabutihang palad nakaligtas si Robin mula sa matinding pagsabog. Pagkaraan ng 5 minuto, napahandusay si Art sa lapag. Dumating si Tracy tapos ginamit niya ang kapangyarihan para pagalingin ang ama. Pagkatapos nagmadali silang pumasok sa lifeboat para tumakas. Sa huling eksena, pinag-usapan ni Art at Frank ang susunod nilang plano. Niyakap ni Art si Robin at malungkot itong namaalam sa kanya. Nagtapos ang pelikula kung saan si Art at Tracy ay naglalakbay sa mahabang tulay habang nakikinig ng musika.